kung, kung sakali man, sa tulong ng Diyos at ng mamamayan, kami pinalad. No? We will create a decade-long program. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time po nanonood, please click mo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala lang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video, Yorme nangako na ibabalik ang ningning ng Maynila, o Manila will great again. Yan guys, di ba? Talaga namang maganda yung kanyang pangako. At sa loob lang ito guys, sa loob ito ng isang dekada. So ibig sabihin yan, ang isang dekada is 10 years, di ba? So ibig sabihin yan, yung tatlong terms guys, mukhang dire-diretso na siya, di ba? 3, 6, 9, kasi 9 yan, di ba? Kapag sunod-sunod na nanalo siya para maitawid niya. So tayo, naniniwala naman tayo doon dahil alam natin na may kakayahan si Yorme dahil may receive na. So bago yan guys, shout out muna po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Boss Y. Ganon din po guys, di ba? Sa mga Iskonians na wala naman dito sa Maynila o hindi bumuboto sa Maynila, nasa malayong lugar, lalo na yung mga kapatid nating kababayang mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Boss Y. So maraming salamat po. Ang dalangin ko lang ay nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay po kayong lahat. Thank you very much. So ito na lang guys, panoorin muna natin tapos tuloy natin ang ating reaction. Medyo pasensya na guys may nag-iingay yung aso, yung alaga natin. Alright? Kung sakali man, sa tulong ng Diyos at ng mamamayan, kami pinalad. No? We will create a decade-long program. And the trust of a 10-year plan will, focus on MBN pa rin. Minimum basic needs. And it's very clear with Vice Mayor Chi Atienza and our team, Congressman Bagaching, Congressman Joey Uy, Congressman JTB, Congressman Apol Nieto, Congressman Carlo Lopez, Congressman Ernest Junicio, and the members of the City Council told them basic services. Pagpapataas ang antas ng pamumuhay. So, yun guys, doon muna tayo sa sinasabi niyang mga project, di ba? Alam nyo, talagang walang duda yan guys, na kayang-kayang gawin ni Yorme yan. Kasi nga, noong 2019, di ba, nakagawa niya na yan. At alam naman natin lahat yan, na nagsitayuan ng malalaking mga public school, di ba? Yung mga ospital, mga pabahay na condominium, mga Baseco compound. Kasi guys, kumbaga, may blueprint na, di ba? May blueprint na. Yun na nga sinasabi niya kila Mayor Hani Lacuna at kanyang mga kapartidong iniwan, di ba? Na inilatag ko na lahat yan. Di ba? Inilatag ko na lahat yung mga project. Nandyan na, nagsisitayuan na, di ba? At nadatnan pa nila yung iba na natapos na talaga. Di ba? So inaasahan natin, lalo na tayong mga taga Maynila, inaasahan natin na tuloy-tuloy yun. So ibig sabihin, pag sinabi mong tuloy-tuloy, dapat nagdadagdag sa ng mga malalaking project. Pero anong ginawa ni Mayor Hani Lacuna? Wala guys. Alam mo, naging problema ni Hani Lacuna? Naging kampante siya. Hindi niya akalain na makakalaban niya si Yorme. Kasi nasa isip siguro niya, wala na siyang malakas na makakalaban pa. Kaya okay lang, nasa opisina lang. Hindi masyado naglalabas, di ba? Gaya na sinasabi ko sa inyo guys, dito sa 5th District sa amin, ni minsan hindi ko siya nakita.
mula nung nakampanya siya noong 2022. Yun lang, nung umikot siya, doon ko lang siya nakita. Pero after nun, wala na guys. Hindi ko na siya nakita. So, talagang nakaka-excite itong si Yorme. Di ba? Isang dekada guys. So, yung 3 terms, tatapusin niya. Alam talaga natin, 100% guys, kaya niyang i-deliver yan. Kaya nakaka-excite. Ano pa kaya yung mga ipapakita niya, ipapatayo niyang malalaking project na ang makikinabang ay ang taong bayan. Di ba? Ang maganda talaga dito guys, itong si Yorme dapat gawin niyang Singapore kasi alam naman natin ang idol niyan si Boss Y, itong si Lee Kuan Yew, di ba? Ng Singapore. Pinaunlad niya yung Singapore. So ganun siguro ang gagawin ni Yorme. Yun ang naiisip ko. Gawin niya muna Singapore ang Maynila sa loob ng isang dekada o 3 terms yan guys. Pag yan ay natapos na at sigurado naman tayo na matatapos niya sa pagdating ng araw sa final guys, mukhang papuntang presidente rin daw. Siyempre, di ba? Pag nakita ng ating kababayan yan guys, kahit na siguro ayaw nang tumakbo, baka sila na mismo magtulak yan. Tumakbo ka ng presidente, kailangan namin. Ginawa mong Singapore ang Maynila, di ba? Kasi ganyan talagang plano niyan. Ako tingin ko, guys, ganyan na tingin. Kasi magdadagdag na lang siya. Yung pabahay, di ba? Yung malalaking ospital, yung mga public school na may aircon. May blueprint na yan, guys. Maghahanap na lang yan ng lupa yan. Tapos magsisitayo na lang. At ang nakaka-excite dito, ano pa kaya ang naiisip ni Yorme? Ang isang nagustuhan ko kay Yorme ay out of the box na guys. Hindi natin naiisip na. Yung hindi nagagawa ng mga ibang politiko na matagal na dyan, dekada na wala pa magpapakitang resibo. Naisip ni Yorme, di ba? So, yan ang abangan natin guys. At alam natin, talagang darating yung araw. Pag natapos na yung 3 term ni Yorme, isang dekada, malamang presidente ang final na. Diba guys? So, tuloy natin. Buhay ng tao. Ayun, for hopefully, pala rin tayo, isang dekada ito. Yan, guys, diba? Isang dekada. May awa ang Diyos. Dito na. Dito na siguro ako magpapaubos na mo. Again, yes, go ahead. Because that was pandemic and it could have been amended during the time na But o nga pala yung mga taga-uste sabi mo sa kanila pumanatag kayo, amendahan ko yung batas. Tapos na pandemic, ang mga ibang requisitos na hindi na kailangan because at that time we need to create laws, no? Pero pumanatag kayo, babaguhin natin yung sistema yung mga health permit patungkol sa mga employment requirements ng ating mamamayan. At bilang panghuli, sa mga lolo't lola ko, nanay, tatay ko, na senior citizen, pumanatag kayo, ibabalik natin yung dating sistema ng pensyon. At alam ko, namimiss nyo na yung ensure. Nilalambing ako ng mga senior citizen ko. Sabi ko, Miss Ande, basta pumanatag kayo, babalik ko po kung ano na po yung nasimulan natin dati pa. Pangalawa, sa mga batang Maynila, bagamat binabago-bago nilang ngayon, pumanatag kayo yung sistema ng health center, no? Ibabalik natin sa simple at magaang na lumang sistema. Dating sistema na mas okay sa mamamayan. Pangatlo, pumanatag kayo. So yun guys, di ba? Doon muna tayo sa healthcare na sinasabi niya. Kasi nga naman, isa sa reklamo o na rinig ni Yorme, yun na nga guys, yung magkakaroon, yung may online, di ba? Sabi niya, pabago-bago sila ngayon. Yung online registration. Sino nga ba talaga nakaisip yan, di ba? Wala nang iba, kundi yung asawa ni Mayorani Lacuna. Isa pa naman doktor, di ba? Itong si Dr. Arnold Pangan, di ba guys? Na kung saan nahuli dun sa video
na sinasabi niya, ang issue ay online. Hindi totoo yan. Totoo yun, sabi ng tao, di ba? Na-vlog na natin yan, guys. Kasi nga naman, di ba, guys, hindi naman lahat techie o marunong sa online. Lalo pa, yung mga senior natin, di ba? Sila yung unang kinakapitan ng sakit dahil nga mahina ng mga resistensya na. Dahil nga may edad na sila, di ba? Sila yung kailangan laging itakbo sa health center para ma-check up. Pero bakit pinahirapan niya? Yun na nga yung niche ko. Yan ang sinasabi ni Yorme dyan. Di ba? Na ibabalik na sa simple, na madali. Di ba? Pag na-check up ka, doon na, diretso na. Di ba? Ganun naman talaga dapat, di ba? Sumakit ng tiyan mo, nasugatan ka, o kung ano pa man, nandyan yung health center na dapat unang first aid na lunas, di ba? Na sinasandalan po nating lahat, lalo na tayong mga ordinaryong mamamayan. So, isang good news yan, guys, di ba? Lalo sa mga senior na magiging maayos na. At yung pension na sinasabing nadidelay o napo-forfeit pa daw pagka hindi na nakuha per quarter. Di ba? So, talagang kailangan, guys, makabalik na si Yorme. Yan ang maganda kay Yorme. Malayo pa. Ang dami niya ng project, guys. Ang dami na naisip. Di ba? Samantalang yung iniwan niya. Kung paano niya iniwan, ganun din niya ang baba. Ganun pa rin siyang dinatnan, di ba? Na kung saan ay talagang si Yorme pagdating sa taong bayan, mahal na mahal yan. Kaya, believe na tayo kay Yorme. Buhay ka, Boss Bay. Tuloy ko natin. Sa tulong ninyo at ng ating mga kasama, andito si Chichi Atienza at mga congressman natin at mga konsihal. We will make Manila great again. Yan. Alright? Thank you. Kaya, awa ang Diyos. So, yun, di ba, guys? Napakalinaw, di ba? Isang dekada gagawin niyang Manila great again. Magniningning, guys. Sigurado ko dun. 100% magagawa ni Yorme yan. Di ba? May mga blueprint na yan. Dadagdagan na lang. Dito talaga may papakita ni Yorme kanyang kagalingan, guys. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, na darating yung araw, pag natapos na yung sinasabi niya yan, di ba? Ang tao na magtutulak dyan para maging presidente. Kasi, yung nangyari ng 2022, guys, marami pang, siyempre, hindi naman nila naramdaman lang na kung hindi ka naman taga Maynila, di ba? Tayo dito, na mga taga Maynila at supporter ni Yorme, ramdam natin yan. Yung iba, bulag-bulagan lang, di ba? Mas gusto pa nila yung mga ibang kandidato. Pero tapos na nga yun, guys. Ito na yung simula ni Yorme ulit, di ba? Isang dekadang magniningning ang Maynila. Talagang mahal natin si Yorme, guys. Talagang ngayon pa lang, gigil na siya, guys. Gigil na magpatayo, di ba? Na gawing Singapore ang ating bayan. Yan ang kailangan natin talagang leader na sana, di ba? Pag nagsimula na yan, gagayahin ng mga ilang mayor natin dito sa mga Pilipinas. Di ba? Nakita nyo, guys, sabi nga naman yan, di ba? Pag maganda, pwede naman kopyahin. Diba, sabi niya dati, kahit nga ako, nangopya lang din eh. Pero magagandang bagay yung kopya ko, hindi yung masama, di ba? So, kumbaga, copy-copy lang. Kasi nga, para sa taong bayan naman, anong masama dyan? Di ba? Kaya pag nakita na nagniningning ulit ang Maynila ng mga ibang mayor, siyempre, kung ikaw yung mayor, di ba? Makita mo, si Yorme, kung ano-ano pinapagawa. At sigurado naman, pupurihin at ang bibilig ko. Baka mahingit ka, di ba? Kailangan mo rin kumilos, di ba? Kaya yung mga mayor na tutulog-tulog sa kangkungan, dapat kahit pa paano, meron silang nakukuha kay Yorme, di ba? Na style. Diba? Wala namang problema nga sa kopya para sa taong bayan naman yun, guys. So tayo, naniniwala tayo dyan, 100% guys, na magagawa ni Yorme. Di ba? So, okay guys, ano masasabi niyo dito? Achievable ba yung sinasabi ni Yorme? Isang dekada, mga Singapore ang gagawin niyan, guys. Maniwala kayo sa atin. So, yan po guys. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta hanggang sa maitawid natin, may panalo natin si Yorme. Para yung kumakalat na fake news, mga paninira sa kanya, ay malabanan natin guys. Kaya dapat ito mga kinakalat nyo, paki-like, paki-share, di ba? Paki-subscribe na rin po para mas maraming makapanood, di ba? Maraming makita
itong si Yorme ay talagang mahal niya ang taong At siyempre, lagi natin siya mahal, di ba? Na patuloy tayong susuporta sa kanya. Alright guys, so hanggang dito lang po. Abangan niyo yung susunod kong vlog. Thank you very much. Manila, God first.